Nagulat si Roberto at Miguelito sa pasabog na inihanda ni Tanggol para sa kanilang lahat. Samantala hindi na rin mangyayari ang kanilang plano na tumiwalag umano sila sa mga Montenegro kapag sa oras sila'y maupo muli. Nakatatak na sa isip ni Roberto ang pagbantaan ni Ramon sa kanila at pagkatapos sa transaksyon, pareho silang mainit sa mata ng mga parak. Samantala, parang mananalo naman itong si Tanggol sa transaksyon na ito na kung saan nagkainita naman itong si Ramon at si Mr. Won dahil natuklasan din nila na sila'y ginagamit lang ng dayuhang ito para maibenta ang kanilang produkto. Sa galit ni Ramon, hindi na makakalabas ng buhay ang maglolo dahil tatapusin na niya ang buhay ng mga ito at ang kanilang kargamento ay mapunta din ito sa mga kamay ni Tanggol. At samantala ang mga gerero naman, lalo na itong si Roberto at Miguelito, ay masisira ang kanilang pangalan nang dahil sa malaking transaksyon na ito. Habang si Olivia ay ngiting kabayo naman sa kabilang banda, sinisigurado na ni Olivia na mapupunta sa kanya ang posisyon na matagal na kanyang inaasam-asam. Nakuha nila ni Divina ang kargamento pero hindi pa sila tapos sa laban. Kailangan nilang bumalik para tulungan itong si Tanggol. Naitakas nila hipi itong si Roberto at Gustavo, pero pagkatapos nito ay kinompronta din siya ni Gustavo kung siya ba ang nasa likod ng panlalaglag umano sa mga Montenegro. Iginiit naman ni Roberto na wala siyang kinalaman dito at naging palaisipan para sa kanila kung sino pa ang ibang nakakaalam sa nasabing transaksyon dahil silang tatlo lamang umano ang nakakaalam ni Miguelito. Samantala, napalaban naman muli ang grupong Wating laban sa Nabcom at sa Inlia. Kahit pinatakas na ni Tanggol ang kanyang ama at lolo, pero itong si Ramon ay nagmamatigas, hindi niya iniwan ang kanyang anak. At ang masakla pa dito, nasaksihan ni Ramon na si Tanggol ay tinulungan ng grupong Wating. Aaminin na kaya ni Tanggol na siya ang pinuno sa nasabing grupo.